Diretso ang tama ng Middle East crisis kay Tatay Ernesto. Sa loob ng 4 na dekada niyang pagsasaka, ngayon lang daw tumaas ng ganito ang presyo ng pataba at krudo na kailangan sa produksyon ng palay. Pero nang pumutok ang gera, ang una niyang inalala ay ang asawang namamasukan bilang domestic helper sa Saudi. Buti na nga lang daw at malayo ito sa gulo. Kami nag-aalala. Baka mamaya sila nadadamay na ron. Araw-araw naman nakakausap namin. Kung siya lang daw kasi ang maghahanap buhay, hindi sasapat ang nasa 15,000 pesos na maaaring iuwi kapag inani na ang palay na 3 buwan niyang tinrabaho. Normal pa ang presyo ng bilihin ng itanim niya yan noong Enero. Basta mabayar namin utang namin, yung matitira, yun ang pangkain. Ang balain niyang si Tatay Eddie, sa pagsasaka rin binuhay ang 7 anak. Sa edad na 65, namamasukan siya at nagsasaka ng 11 ektarya ng palayan para lumaki-laki naman ang kita. Kahit na puro puti ka, basang-basa ka, matitiis ka sa ginaw. Dahil sa hindi mo matitigilan yung pagbubukid. Ayon sa mga magsasakang nakausap natin dito sa Pulilan, Bulacan, mahirap naman talaga ang buhay ng isang magsasaka. Hindi sapat ang sipag at tiyaga, kailangan may diskarte ka. Halimbawa si Tatay Eddie, bukod dito sa pagsasaka, nag-aalaga rin siya ng mga manok at mga itik para makasapat sa pang-araw-araw. Pero kahit iyan, apektado ng krisis dahil tumaas na raw ang presyo ng feeds. Gayunpaman, ang mahalaga raw, tuloy-tuloy ang kita. Pero ang pinangangambahan nila ngayong papalapit na ang pag-aani, magkano na kaya ang krudo? Kailangan kasi ng krudo para sa makinaryang gigiik o maghihiwalay sa palay sa mga tangkay nito bago ipagiling sa rice mill. Yun ang unang iisipin mo, yung baka pagdating ng pag-aani, wala kang mabiling kurudo, hindi ma-harvest yan. Kung masipag-sipag ka, kung kaya mo tiyagayin ka, gapos-gapos ka. Gigikin mo ng pa. Kasi wala na nga tayo. Manual. Panibagong kalbaryo kung mataas pa rin ang presyo ng pataba at krudo kapag magtatanim na uli sila bandang Hunyo. Batid naman daw ng Department of Agriculture ang problema. Inamin ito sa isang Senate hearing kahapon na pinangangambahan din ito na posibleng mangalahati ang produksyon ng bigas bandang Agosto at Setyembre. At hindi naman daw pwedeng umasa sa importasyon dahil maaaring hindi na mag-export ang ibang mga bansa para matiyak ang sariling supply. The initial projection, what we say, the minimum or the best case scenario is 20% reduction. That's the best case scenario. It can even go up to 50% decline in productivity because, you see, pag wala hong fertilizer, walang magagawa yung farmer. Kung hindi niya kayang bumili ng gasolina, wala siya magagawa, walang kalabaw eh. Tinatrabaho na raw ng ahensya ang pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy sa kada magsasaka. Pero ayon sa mga magsasakang nakapanayam natin, wala pa silang natatanggap at hindi rin sapat ang halagang ito. Tansya nga ng grupong Amihan, 50,000 pesos ang suportang kailangan ng kada magsasaka. Ang kagyat na pangangailangan ay support subsidy. I-freeze yung presyo ng mga abono at pestisidyo, ganun din ang langis. Ibasura yung excise tax, ibasura yung value added tax. Yung nakurakot sobra-sobra. Pag tinuos mo sa magsasaka yun kahit milyon-milyon mabibigyan. Kayang bigyan ng magsasaka ng milyon kung talagang tutulungan. Hindi naman milyon ang kailangan ng magsasaka. Ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, may ilang napilitan ng tumigil sa pagsasaka dahil sa napakamahal na gasto sa produksyon. Kung sina Tatay Ernesto at Tatay Eddie lang ang masusunod, tuloy-tuloy lang daw sila sa pagsasaka. Ang magiging problema lang daw kung yung may-ari ng lupa o yung mga namumuhunan na ang aatras. Kami magsasaka, kami nagpapakain sa sambayan ng Pilipino. Paano kung wala na kaming lahat titigil? Sino pa mapagkakain sa mga tao? Hanggat gusto ng amo ko, hindi ako maglulubay ng pagsasaka. Pero pag ayaw na rin niya, wala na akong magagawa. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.